Breaking news! Kath and Alden sabay na nag-post mga kasembreros, no? Actually, hindi man sabay, pero nauna si Alden na nag-post ng bagong TV commercial shoot mga kasembreros. So, ganun din po si Alden. So, nagulat ako dito, no? Si Alden talagang kaliwat kanan yung kanyang ganap, no? Maliban sa Code Gray, maliban sa kanyang mga businesses, of course, ay yung kanyang kabisihan sa mga endorsements, no? At brands mga kasembreros na kanya pong ini-endorse. So talaga nakaka-amaze lang mga kasembreros and mga Kath Dinatics. So unahan ko ito, no? Major item agad tayo. Si Kath, ito po yung post ng AIA Philippines mga kasembreros. So ang cute niya dito kasi nag-bake siya na sabi niya ay hindi naman siya expert pero she has to pa yung mga bagay na kinatatakutan mo minsan gawin, kailangan mong gawin mga kasembreros to learn, no, something new mga kasembreros. So mamaya i-play ko ito yung kanyang video, 5-minute video ito. Ang nakakatuwa si Kath mga kasembreros, no. So parang banana banana flavor yung kanyang dito, yung kanyang dito, yung kanyang binake dito mga kasembreros. So parang banana cake something na yung kanyang binake dito mga kasembreros. So ang cute niya dito mga kasembreros. So tapos of course sa pinakahuli ay tinikman niya mga kasembreros yung kanyang binake na banana mga kasembreros. So, sobrang ganda niya dito mga kasembreros. So, AIA Philippines ay isang American insurance, no? Alam natin mga kasembreros. So, talaga nakakaano. Nagot ako dito, nakapost lang. So, dahil dito ay napapost din ng ibang admins na mga random photos ni Kath, of course, mga kasembreros dito sa AIA nga niya, na sobrang ganda. So, pasensya na po, medyo late ako nag-post kasi brown out sa amin kagabi. Tapos, nagkakaroon pa ng mga technical issues sometimes. So, yung mga bagay na hindi natin kontrolin ay kailangan maging mapasensyoso tayo at ipasa Diyos mga customers. Grabing lakas ng ulan sa amin kagabi dito, kung kaya parang pinatay yung electric supply muna, no, mga customers, para maiwasan ang mga posibleng damage. So, ganun siya mga kasembreros. So, pero no, tuloy ang laban, no? Dito ay pinost ang mga random photos ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, no? Naka-red siya dito kasi nga pula ang color theme ng AIA mga kasembreros na isang American insurance. So, parang hindi daw trentahin, no, si Kath mga kasembreros kasi nga sa sobrang ganda, not sobrang fresh mga kasembreros ni attorney. Tapos yon, major item din tayo. Si Alden nag-post sa kanyang Instagram. Actually sa isang vlog pa dapat ito kasama, pero sabi ko sobrang dami na, kung kaya nilipat ko siya dito sa bagong items natin. So TV commercial, hindi ko lang alam kung anong ano ito. Parang teaser picture lang yung ni Alden dito no. Pepsi Sylvester. Akala ko ng Pepsi. Kasi si Kath ang Pepsi no. So TV commercial shoot, no. Nakatag dito sa pinost ni Alden na para siyang teaser picture lang. Tinag niya dito si Studio 24C, si Nelson Cruz, no. Tapos si Maita Bello, Melville C, Bianca de Guzman, Shelly Conde, Peps Silvestre, and then of course si Mama Ten. So malalaman din natin kung ano yung shoot na ginagawa niya mga customers. Maybe Frutas or Honda Giorno or Tide or ano man dyan mga kasembreros, or BDO. Basta no, isa sa mga brands nito mga kasembreros na malalaman natin not sooner or later mga kasembreros. So grabe, kaliwat kanan ang kaganapan ni Alden mga kasembreros. So ang lalaking lagarista at walang pahinga mga kasembreros. Tapos may pinost dito yung isang admin kay Kath no. Naka-white siya dito, tapos parang nangangamusta
No, ito yung parang ginawa dito ni Kath, mga kasembreros. Nangangamusta siya sa kanyang audience, mga kasembreros. So sabi niya ay you okay? Sabi niya, what's wrong, no? Kasi parang nakita niya yung mga post na hindi maganda sa isang tao, mga kasembreros. So parang sabi niya, lahat tayo may pinagdadaanan, no? Mga kasembreros, parang point niya dito. So pero nagbigay siya ng parang pag-asa, no, na may rainbow after the rain, mga kasembreros. So sabi niya, okay lang yan, smile lang, sabi ng gano'n. So parang a video of encouragement itong ginawa or sinabi dito ni Kath, mga kasembreros. So medyo malakas nga lang yung music background, pero yun yung kanyang point or pinupunto dito, mga kasembreros, na kanina lang to pinost no? Pero I believe this is a throwback, mga kasembreros, no? Na kung saan ay si Kath nga po ay parang nagbigay ng konting encouragement. Tapos, may pinost din about kay Alden, ito, mga kasembreros. Alam ko is, Vivo event yata ito ni Alden, mga kasembreros, no? Kasama dito si Laysang, of course, no? And then, yung mga tao, no? Na parang tumatawag kay Alden. So, wala siyang boses, music background lang, mga kasembreros, ang nilagay dito. So, naka light purple ang suot dito ni Alden sa kanyang Vivo V70 FE na event. So palagay ko ano rin to, throwback, mga kasembreros, na pinost lang kanina ng isang admin, mga kasembreros. So pero yun, parang hindi ko alam kung paalis na siya or papasok. Mga ang tao, kahit sa second floor merong mga nag-aabang at saka nanonood, mga kasembreros, kay Alden sa taas ng ano. So dito indication lamang na sikat ang phenomenal box office cinema king, mga kasembreros. So very relevant, no? Kahit na trentahin na rin si Alden, ay yung kasikatan niya ay hindi pa rin kumukupas, mga kasembreros. So hoping na suportahan pa rin siya ng mga tao, no? Kahit na tumakbo man ang mahabang panahon na, mga kasembreros and mga ka-fanatics. So yun, nakakatawa lang. Pero palagay ko ano rin to, no? Throwback throwback video, mga kasembreros, ni phenomenal box office cinema king. Tapos ito, nakakatawa ito, mga kasembreros. Nakakatawa, no? Nakakatuwa, mga kasembreros. So post ito ni Jason Starr, daming likes sa 226 reactions. 9 hours ago niya palang pinapost. Sabi niya, sweet naman ng Kath din. So okay, so ang picture ni Kath dito, or yung kanyang suot na ito, ay parang yung isa sa mga pinost din ni iba pala yan. So iba pala ito, mga kasembreros. So si Jason Starr nag-post dito. So si Alden at saka si Kath, no? Very sweet daw sila, mga kasembreros. Pero of course ito ay edited lamang, mga kasembreros. So nakakatuwa lang itong si Jason Starr, mga kasembreros, kasi isa rin siyang unbothered na admin ng Kath din, mga kasembreros. So todo suporta pa rin si Jason Starr. Sorry, hindi ko pa na nabasa yung pinost or caption ng AIA Philippines kay Kath, no? 1 hour ago pala nila pinost ito. Sabi dito ng AIA Philippines sa kanilang Facebook page ay healthy isn't just about sticking to what you know sometimes. It's saying yes to something new. For Catherine, that meant stepping into the kitchen and trying baking for the very first time. Because every new experience starts with a choice to grow and maybe a little courage too. So palagi ko hindi naman siya first time na nag-bake siya talaga, mga kasembreros, kasi meron ako napanood na video nila ni Lexine, no? At saka ni Papa Ted niya, na parang nasa kusina sila at nagluluto. No, hindi ko lang alam kung baking yung kanyang ginagawa doon. So pero parang nagluluto sila. So di ba nakaraan meron din siyang dito yung corn beef yata yung niluto niya sa kusina. So ito first time sa baking, mga kasembreros.
Tapos, last item natin, may pinost na isang admin dito rin kanina, no, kay Kath, mga kasombreros. Parang random videos ni Kath, no, mga kasombreros, na kinompile niya sa TikTok, mga kasombreros. So, mga throwback videos ito ni Kath. Tapos compiled from other endorsements or from ganap niya dati, mga kasombreros. So wala na dito pa-time pa to ng Kathniel, pero hindi na niya sinama dito si Daniel Padilla sa video, mga kasombreros. So kulitan time, no, parang free moments at saka kalog moments ni Kath dito, mga kasombreros, yung kanyang kinumpal nga, mga kasombreros, no? Enjoy moments, no? Ang kinumpal dito ng isang admin kay Kath, mga kasombreros. So nakakatuwa lang, no? Kasi nga definitely na-enjoy lang si Kath, mga kasombreros, sa kanyang sa kanyang buhay noon, mga kasombreros. At knowing na meron pala siyang problema sa kay DJ, mga kasombreros. So, yun po. Actually, yun lang sa ating Kathleen items. Replay ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Sa pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Now we add our sugar. Ay! Oh my gosh! Dapat kasi inalis ko muna. Okay. You got this. Hi guys, it's Catherine Bernardo for AIA Philippines. And today, we will be trying baking. And just to be clear, hindi ako expert hindi ako expert like at all. But I guess that's the point. Let's try anyway. I feel like sometimes we avoid things we're not good at parang nakakahiya at nakakatakot magkamali. So, we just stick to what's familiar. I still have my days na kinakabahan akong magkamali sa set. When there's a heavy scene or sometimes kapag may mga kasama akong senior actors on set, no matter how prepared you are, pag nandun ka na, magkakamali ka because, we're just human beings. But yun pala, it's okay because that's where we learn. I also learned how to calm myself, especially under pressure. And once magawa mo, kaya naman pala i-handle yung ganung pressure. And I think very fulfilling yung nararamdaman ko after that, na it's okay to make mistakes. Let's start. Step 1, preheat the oven. So moving on with our dry ingredients. First, we got flour, baking soda, baking powder, tak-tak nyo lang. Cinnamon, I love cinnamon. Ang bango. And then, salt. And now we mix it with love and care. Alam ko nakaka-pressure kasi baka magkamali, especially with the measurements kapag baking, and the final product won't be the same. But I realize you don't really grow if you stay where you're comfortable. Minsan, kailangan mo talagang mag-try. Amen, sister. Moving on with our wet ingredients, let's first mix our butter and sugar. Okay, let's put the butter. Now we add our sugar. Ay! Oh my gosh! Dapat kasi inalis ko muna. Sugar, put everything. We love sugar. Eto, we mix it using this beautiful mixer. Wait lang. Kasado na yun, chef, na? Okay. So, 1 egg. Here. Super fresh. How will you know? Natutunan ka lang din. Ganon. Tama ba siya? Fresh egg. Dump the egg. Cool. I think trying something new is really exciting. Do you guys agree? Agree. Banana first. Go. Next, let's add the oil. I'm adding the yogurt. I know, right? Ngayon ko lang din nalaman na dapat may yogurt. Ang bango na niya. Then lastly, our milk. Alam ko, parang ang dami and unconventional to add yogurt, but trust the process. Trust me. Do you trust me? Okay, so combine, but don't overmix, okay? So, tapos na. Let's not overmix. Now, let's add our dry ingredients slowly.
Yun. Okay, and then mix ulit natin for like 1 to 2 minutes. Don't overmix, okay? Then you can add whatever you like after this, all your favorite things. Ikot? Beautiful! Now, malapit na tayo, guys. Malapit na. We're gonna add our chocolate chips, walnuts, and then we mix it. Wow, I am really learning from this, and I'm also learning how to step out from my comfort zone, to not be afraid of being a beginner again. Okay, we're almost done, guys. Now, fill the pan, but not too full, okay? So, 3/4 of this baking pan. 3/4. Wow, ang bango niya. Is this enough? Little more. Smells good. Legit. Okay, and now we bake. Our oven's ready. Okay, is this cold? Okay, cold na. Now it's time to try this. Let's go. Wow. And then let's just flip this. Ang ganda niya. Look at it, guys. Let's try it. Cheers! Really good. Not bad, huh? I think being healthy isn't just about what you're used to. It's also about trying something new, even if you're not good at it yet. You're choosing to grow, even when it's uncomfortable. And as you grow, it's just as important to make sure you're protecting what matters, your health and your future. Find out how AIA can help you protect your health and your future. Visit aia.com.ph. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasimbrers. Ang title po natin ay Walang Condemnation. So ang ganda nito, sana pa ipatapusin natin. Romans chapter 8 verse 1, There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So marami rin ang nami-misinterpret or hindi gaano naintindihan mga kasimbrers ang verse na ito. Parang pinuputulan nila sa ganito, there is no condemnation to those who are in Christ, no? So ganoon siya, no? Parang pinutulan nila doon na pag kay Kristo ka, you can do whatever you want kahit nalabag na sa mismong salita niya sa Holy Bible, mga kasembreros. So kasi let's say yung na kay Kristo ka pero nasa same-sex marriage ka, or parang you still do commit adultery, or parang basta, no, yung mga masamang gawa, parang ganoon ba, but you still serve God, no? You're still a Christian, you pray, you read the Bible, you teach the Bible, and so on, mga kasembro. So parang ganoon ba, no? Parang hindi na. And isa pa doon, no, of course, sa pagbago, kunwari, walang condemnation naman talaga doon, mga kasembreros. We win everything in love, no, ganoon siya, mga kasembreros. Pero sa mga nami-misinterpret yung, or nami-misunderstand ang verse na ito, mga kasembreros, so, patuloy silang gumagawa ng masama, and yet nag-serve sila, mga kasembreros. Kahit na alam naman nila na masama, mga kasembreros, parang ganoon siya, no? Kasi alam naman ni Lord na, parang hindi mo sinasadya yung kasalanan mo. Tapos may time naman na alam mong masama pero ginagawa ko pa rin, so parang ganun siya, mga kasembreros. Parang sinasadya mo talaga na gumawa ng masama or evil, mga kasembreros. So ganun siya. So wala naman talagang condemnation, no, kay Lord Jesus Christ. Tapos may karugtong kasi ito, no, who do not walk according to the flesh and but according to the Spirit. So ganun siya, no. Kapag yung kapwa, iba kasi yung condemnation kasi parang dinajudge mo na yung tao. Parang talagang dinidenounce mo, parang dinideny mo, dinidisapprove mo. Parang ikaw na yung nagpapataw ng hustisya at ng judgment, mga kasembreros, sa iyong kapwa-tao, especially sa iyong kapwa-believer, for example. So, ganoon siya, no, mga kasembreros. So, pero dito, ang tinutukoy dito ay kumaga pa, hindi tayo yung Diyos para mahusga. We can correct other people in love. We can discipline other people, or we can remind other people with humility, with respect, no, with concern, mga kasembreros. But not to the point na parang ikaw na yung judge. Parang galit na galit ka talaga, and so on and so on, no. So, parang parang hindi mo kasi mawawin din ang tao, no, through
judgment actions or condemnation, mga kasembreros. You can win people gamit ang love because Jesus Christ Himself talagang na-win yung mga disciples and yung mga believers, mga kasembreros, sa pamamagitan ng pag-ibig, and God Himself sent His own begotten Son, Jesus Christ, para sa atin, so that kasi kung condemnation at saka judgment na yung pinangiral ng Diyos, wala na tayo ngayon dito sa mundong ito, mga kasembreros, kasi nga lahat tayo nagkasala, no? Lahat tayo na-fall short sa glory ng Panginoon. So definitely, kung judgment, proper judgment at saka condemnation yung ginawa ng Diyos sa atin, ay wala na tayo ngayon sa mundo ito because hindi na dapat nagpatuloy ang lahi ng tao. Nawala ng generation to generation, mga kasos, because yun yan, no, condemnation na at saka parang wala nang karapatang mabuhay ang tao at that time because grabe na yung kasalanan. Parang sa time ni Noah, no, ilang 8 tao lang yung na-save, mga kasembreros. So sa time na nung bago dumating si Lord Jesus Christ ay hindi na kaya ng mga offerings lang, no? Hindi na kaya ng mga kumaga pa ng mga hayop lang nakakatayin or ng mga ano ba dyan, mga kasembreros, because grabe na nga. So no, talagang na-won tayo ng Lord, mga kasembreros, sa pamamagitan ng pag-ibig. And that's John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So ganoon siya, mga kasembreros. Hindi tayo na-win through parang trust lang ng tao sa Diyos, no? Through basta wala na ibang rason. That yung 4-letter word lang talaga na love, great love, mga kasembreros, kung kaya tayo nagkaroon ng reconciliation, ng forgiveness, ng salvation, ng access sa Diyos, mga kasembreros. And yun lang. So yun lang, mga kasembreros, talaga, no? Yung buod ng Biblia, yung John 3:16, mga kasembreros. So there is not even the slightest tiny crumb of condemnation at all to those who are in Christ Jesus, to those in union with Christ, those that have been placed in Christ at rebirth, those who have been born again, those who have not been, or those that have been sealed by Spirit, those that have trusted the Lord Jesus Christ as their Savior. So the judgment that we rightly deserve has already been paid in full with the blood of the Lord Jesus. So yung kagaya na mention ko kanina, mga kasembreros, no? Binayaran na ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, yung ating kasalanan. That is why wala ng condemnation. So yun siya, no? We ourselves, no? Tayo man ay minsan nusga natin yung tao. So hindi po dapat tama yun, mga kasembreros. Condemnation is a punishment that comes from a judicial sentence, and everyone that does not believe in the Lord Jesus, our Savior, or as Savior, is already condemned, simply because they chose not to believe on the name of the only begotten Son of God. So ito yung angle na isa pa nating dapat tingnan. Yung mga tumalikod, yung mga dininay si Lord Jesus Christ, yung mga hindi talaga nanampalataya, wapat choice nila na hindi manampalataya at maniwala sa kay Lord Jesus Christ. So yun yung condemnation, no? Sila na mismo yung nag-condemn, mga kasembreros, or nag-judge sa sarili nilang kaluluwa at buhay, mga kasus, because sila na yung nagpapinili na nila yung mga kasembreros na hindi na manampalataya or hindi na sumunod kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros. This is how the Lord Jesus put it. God loved the world so much that He gave His only begotten Son. So yung kagaya na mention natin, mga kasembreros, no? Na John 3:16 nga, mga kasembreros. This is the crucifixion of the matter, or this is the crux of the matter. Whoever believes in Him, whoever is in union with Christ, whoever has been placed in Christ at rebirth, who has been, so yun siya, no? Lahat ng attributes, lahat ng angles, lahat ng payments, mga kasembreros, lahat ng credits ay kay Lord Jesus, lahat ng glory ay kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So everything na hindi sila tiwala sa Diyos, hindi sila nila mismo, mga kasembreros, sila na mismo ang nag-condemn sa kanilang sarili. Condemnation before God or justification by God comes from the choice we make about the Lord Jesus Christ. So ganun siya, no? Kagaya mention natin, yung tao, no, kapag tayo hindi naman tayo nagko-condemn, mga kasembreros, sa ating kapwa-tao, pero yung mismong tao mismo nag-condemn or naghusga or nag-evaluate sa kanyang sarili, no, by not believing in the Word of God, by not believing in the Lord Jesus Christ, no, sila na mismo. Kung wala tayong magagawa doon, kasi nag-share tayo ng gospel sa kanila, nag-share tayo ng katotohanan, nag-share tayo ng love ni Lord, tapos hindi naman sila nakinig for how many times. So hindi natin yun kasalanan, mga kasembreros, but it's their choice, no? Yun po yung
condition or situation doon mga kasembreros. So kasi may choice naman ang tao, no? Parang yung pagkain lang, pag i-serve sa harapan mo, you have the choice to eat or not to eat that food mga kasembreros. So ganun din po sa pag-follow, paniwala, no, kay Lord Jesus Christ mga kasembreros. Whoever believes in Jesus is not condemned, but whoever doesn't believe in Jesus stands condemned already because they have not believed in the name of God's only begotten Son. If God has said it, then it should be good for us. So yun siya, no? Kapag sinabi na ni Lord, mga kasembreros, wala tayong magagawa kasi siya na yung final author, final judge, final say mga kasembreros, and He's the only God mga kasembreros na kung kinondemn na niya or sinabi na niya na ganito ang husga. No? We can ask for mercy, we can beg for mercy, we can pray for mercy, we can pray for compassion and forgiveness mga kasembreros, of course, no? But the final say and the final judgment, of course, must come and is coming from the Lord Jesus Christ or God Himself mga kasembreros. Alam nyo, sa ating buhay, alam nyo napakahirap, no? Kasi tayo ay tao. Minsan may parang pag nakita natin isang tao, nagpo-post ng ganito, nagpo-post ng ganito. So, parang automatic natin silang nag-judge, no, agad-agad mga kasembreros. So, maybe siguro kapag talagang masama na yung pinopost nila, no, parating ganyan, tapos kalasuan, kahalayan, or kasamaan yung kanilang ginagawa or pinopost mga kasembreros. Siguro, masabi mo na ganun, but we can still pray for them, no, mga kasembreros, na may hope, may pag-asa pa sa kay Lord mga kasembreros, kahit na ganun yung kanilang malay pa nagbago sila, ay marami rin silang may invite sa church mga kasembreros. So, pero yun, kapag pinilaan natin sila or invited sila or nag-share tayo ng gospel sa kanila but they refused, but still they refused mga kasembreros, ay nasa kanila na po mga kasembreros, no, yung condemnation or yung hatol doon mga kasus. And parang yun yung sinasabi na kinokondemn na nila ang kanilang sarili, no, parang ganoon. So, as a prayer dito, thank you, dear Heavenly Father, that there's no condemnation in Christ. Thank you in Jesus' precious name. So, ito po yung prayer ng author, mga kasembreros. So, yun. And, parang ang lalim kasi nito mga kasembreros talaga, na walang condemnation. And even, may mga isang family member, for example, na na-convert into born again or Christian, tapos nag-invite siya nung kanyang mga kapamilya rin. So yung mga kapamilya niya na iba or wag natin silang husgahan, no? I-invite natin sila sa church. So kasi kapag kinokondemn din natin sila, the same din yung mangyari, no? Minsan, ayoko dyan kasi kinokondemn nila ako, ganyan. Na parang judge na ako parati and so on. So hindi natin sila mawin mga kasubagkos. Let's win them through love or pag-ibig mga kasembreros, no? Yun yung greatest weapon natin. And Jesus Christ Himself mga kasembreros when He won us through the cross. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nakapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at hindi ng condemnation, mga kasembreros, sa ating buhay at sa mga tao sa paligid natin. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.